Babalik na ako sa bansa para pumunta sa kumpanya. Kumusta ang kalusugan ng ama? Kamakailan, maganda ang gana ni ama. Bagong palat na pagkain ng aso. Gustong-gusto ni ama. Huwag kang mag-alala, Ginoo. Tutok ka na lang sa mga gawain sa grupo. Ako ang bahala kay ama. Dumating na si Mr. Yan sa kumpanya. May sumpa ang aming pamilya. Kapag tinawag na aso, nagiging aso talaga. Ang aking ama, dating chairman ng Pet Lovers Group, ay naging aso dahil sa sumpa. Simula nang matrigger ang sumpa ng pamilya, ang aking ama ay gumawa ng paraan upang naging sanhi rin ito ng sumpa na nagdala sa akin sa ibang bansa at nanirahan ng 10 taon para maiwasan ang pakikisalamuha sa mga empleyado. Nag-skydive ako papunta sa trabaho. Hanggat hindi ako tinatawag na aso ng harapan, hindi maa-activate ang sumpa. Mr. Yan, nandito na, nalantad na ang pagkakakilanlan. Ikaw muna, may tumalon dito. Paano nagkaroon ng ganitong klaseng amo? Huwag. Ano, minura ba niya ang aso? Gago. Naging aso siya. Nakakainis. Baliw na babae, naging amo ko. Sabi mo si Yan ang may sabi niyan. Ako ang amo nito. Ano itong relasyon ng amo at alipin? Pagganap lang, ito ay isang binding na relasyon. Sinasabi ko sa'yo, Jiang Shaoxi, itong tali ng aso, kayo lang ni Yan Zhang ang makakakita. Mula ngayon, sa likod ng mga tao. Simula ngayon, hindi kayo pwedeng maghiwalay ng higit sa 5 metro. Ginoong Yan, ako na ang magtatanong. Jiang Shaoxi, ano ba talaga ang dahilan mo? Aso ni Ti. Alam mo ba, basta itong aso ni Ti, hanggat hindi nasosolusyonan ang dahilan, si Yan ay hindi na muling magiging tao. Sabi mo nga. Boss ng pamilya Wei, magbigay ng buwanang target sa mga empleyado. Performance evaluation na milyon-milyong benta. Dahil dito, makinig ka sa akin. Sa loob ng 30 araw, Yan Zhang, sa araw, aso ka habang nagtatrabaho. Pagkatapos ng trabaho, tao ka, dahil ikaw ay nasa pagsusuri ng performance. Sinabi ni Yan na palaging aso. Kaya kayong dalawa, kailangang sa loob ng 30 araw, magkasamang tapusin ang pagsusuri ng performance na may 10 milyong benta. Kung hindi mo pipirmahan ang kontratang ito, kaya ay demanda kita sa paglabag sa mga patakaran ng kumpanya at paglabas ng mga lihim ng kumpanya. Bakit ako? Hindi lang kailangang makisama sa boss na naging aso, kundi kailangan ko rin siyang paliguan. Ano bang kasalanan ng boss? Magkiis ka na lang, boss. Jiang Shaoxi, binabantayan kita, kung hindi ka respeto kay Mr. Yan, tingnan mo kung paano kita paparusahan. Paparusahan mo ako. Baho mong aso, tingnan mo kung paano kita paparusahan. Sino ang paparusahan mo? Sino ang paparusahan? Ang ibig kong sabihin ay, siguradong may hahanda ko. Ang isang komportableng tirahan para sa inyo. Ngayon na kaya mo nang alagaan ang sarili mo. Aalis na ako. Sandali. Hawakan mo ako. Hawakan mo ako. Hindi ito. Ito ba? Sira ka ba? Imposible. Sige. Amoy aso. Hawakan mo, di ba? Pwede na ba? Saan mo hinahawakan? Hindi dito. Sabi ko dito mo hawakan. Pero huli na. Nakakainis. Bakit pagkatapos matrigger ang sumpa sa babaeng ito, lagi akong may hindi mapigil ang pagnanasa? Ikaw talagang gago ka. Huli na ang paghawak mo. Ang hirap ng pakiramdam ko. Hawakan mo ang aso.
Tuwing 3 oras, kailangan mong hawakan siyan. Kaya pala kailangang hawakan. Kung hindi pala hahawakan, magiging malabag pala siya. Dajang, kumain ka pa ng marami. Matagal ko itong pinag-ipunan. Binili ko gamit ang aking ipon. Kumain ka pa, kumain ka pa. Kamakailan, maraming mga kriminal ang nagkakalat sa internet ng mga balita tungkol sa dog food ng Love Pets International na may halong mga nakakalason na sangkap. Ang abogado ng Love Pets International ay nagdaos ng press conference upang magbigay ng pahayag na nagsasabing sa proseso ng produksyon. Matibay na ipinapahayag na ang proseso ng produksyon ay sumusunod sa mga pamantayan. Ngayon, ang mga produkto ng iPet International ay mabenta sa buong mundo at may mataas na reputasyon. Luyang dilaw. Luyang dilaw. Luyang dilaw. Gumising ka, Dajang. Ang perang ito ay kabayaran para sa iyong aso. Pirmahan mo ang kasunduang ito. Huwag mo nang sabihin kahit ano tungkol sa Pet Love Group. Labanan ng ganitong kalaking kumpanya. Walang magandang kahihinatnan. Pinabulaanan na ito ng opisyal. Hindi natin tatanggapin ang order na ito. Hindi matukoy ang ganitong klaseng bagay. Isa lang naman itong aso. Ang daming aso ng mga tao ang namatay na. Ang mga aso ay pamilya rin. Bakit wala man lang nagtatanong para makuha ang hustisya para sa aso? Kung ganun, aasa na lang ako sa sarili ko para ipaghiganti si Dajang. Para makakalap ng ebidensya ng krimen, pumasok ako sa kumpanyang ito. No. Magpaparashoot kayo papasok sa trabaho sa Miyerkules. Sir Yan. Sir Yan, remote guidance is just remote guidance. You know that. The Yan family has been cursed. Such a vicious curse. I finally found it. As long as you are called a dog, you will really turn into a dog. Ganun pala. May hustisya ang Diyos. Ikaw si Yan Rooting, tama ba? Gagawin kitang aso magpakailanman. Ikaw si Yan Rooting, tama ba? Gagawin kitang aso magpakailanman. Paano nagkaroon ng ganitong klaseng boss na parang aso? Ayoko. Tagumpay, tagumpay, talagang tinawag siyang aso. Magiging aso siya, simula ngayon. Hindi kayo pwedeng maghiwalay, ng higit sa 5 metro. Dapat talaga akong magtrabaho sa kumpanyang ito, para lang gawin kang aso. Tagumpay sa paghihiganti, nasa gitna ng paghihiganti, hindi pa ako makaalis. Alam mo ba, hanggat itong dahilan ng pagiging aso, ay hindi pa nalulutas, si Mr. Yan ay mananatiling aso forever, hindi na magiging tao. Akala ko, ang sumpang ito, may paraan pala para malutas. Ano ba talaga ang dahilan, kung bakit aso ang pinili mo? Kung ganun, mag-iimbento na lang ako ng dahilan. Sinong boss ang nagbigay ng buwanang target sa mga empleyado ng 10 milyong benta bilang performance evaluation? Dahil ba sa performance evaluation na ito, sinabi mong aso si Yan? Kung ganun kayong dalawa, ay kailangang sa loob ng 30 araw. Matapos, ang performance evaluation ng 10 milyong benta. Minura ko siya dahil ayaw ko sa kanya. Tinawag ko siyang aso. Hindi iyon. Basta hindi ko siya gusto. Kapag hindi ko siya gusto, ang sumpa ni Yan Rooting ay hindi kailanman mawawala. Kung hindi dahil sa kasakiman ng pamilya Yan, hindi mamamatay ang malaking luya ko. Jiang Shaoxi. Gusto mo pang hawakan, di ba? Hindi ka pa ba nagsasawa sa paghahawak? Sapat na ba? Sapat na ba? Hindi ito tungkol sa paghahawak. Walang tubig na. Binayaran ko na ang bayad sa tubig. Pagtiyagaan mo na lang. Darating na ang tubig mamaya. Lumabas ka. Jiang Shaoxi. Parang evacuation center ang bahay nyo. Ano na naman ang nangyari? Ang maliit naming bahay na ito, luma na ang mga cable ng kuryente. Normal lang ang biglaang pagkawala ng kuryente. Paano naman ang buhok ko? Nakatulog na siya. Hindi ako naniniwala. Hindi pa rin maalis ang pagkakabain nito. Fairy tale. Paraan para maalis ang pagkakabain. Una, tapat na papuri. Boss, ikaw talaga ang pinakamahusay na boss sa mundo. Ang pinaka-perpektong lalaki. Dapat bang purihin ng aso? Maliit na aso,
Ikaw ay talagang malakas at matipuno. Pinakamahusay sa lahat ng aso. Paraan ng pagtanggal ng pagkakabigkis sa kwento. Pangalawa, halikan ng muling pagkabuhay. Walang problema. Jiang Shaoxi, isinusuko mo ang sarili mo para sa kabutihan. Aktibong ginagamit ang iyong inisyatiba. Espiritu ng pagtuklas. Sapat na ba ang halik mo? Sapat na ba ang halik mo? Bakit ka nagkukunwaring natutulog pa? Hindi ko naman sinabing natulog ako. Nakakainis ka, may masama kang balak. May masamang intensyon. Hindi ba ikaw ang nauna? Naakitin ang boss. Wala akong ginawa. Huwag ka nang mag-aksaya ng oras. Walang silbi yan. Dahil ito ay isang sumpa ng pamilya. Ibig sabihin lahat ng naisip mong paraan. Matagal na naming nasubukan. Huwag mong sayangin ang oras mo sa mga walang kwentang bagay. Ngayon ang pinaka-maaasahan ay tapusin ang performance evaluation. Lumayo ka sa akin. Doon ka matulog. Pasensya na, boss. Hindi sapat ang haba ng tali ng aso. Kaya dito na lang muna ako nagtiis. Ang kapal ng mukha mo. Gusto mo pang matulog katabi ko. Dito ka matulog. Wala bang nagsabi sa'yo noong bata ka? Bawal ang aso sa kama. Jiang Shaoxi. Dinala ni Jiang Shaoxi ang aso sa trabaho. Sira ba siya? Jiang Shaoxi, bulag ka ba, o bingi? Sino ang nagbigay sa'yo ng pahintulot magdala ng alagang hayop? Pumasok na ako sa trabaho. Palagi kitang tinitiis. Sawang-sawa na ako. Pumasok ako dito para mag-higanti. Ngayon, hindi na ako magpapasensya. Ngayon, handa na ako. Anong magagawa mo sa akin? Ikaw, walang hiya kang malandi. Simula nang pumasok ka sa kumpanya, napansin ko na may masama kang balak. Ngayon, ayaw mo na ba talagang magkunwari? Oo, sige, tanggalin mo na ako. Araw-araw para lang kumita ng konting pera. Halos tumigil na ang tibok ng puso ko. Ngayon, itong kawawa kong buhay. Hindi ko na ito kikitain. Sige. Guardia, ngayon, magbibigay ako ng espesyal na permiso. Para palayasin ka, walang sino man ang pwedeng magtanggol kay Jiang Shaoxi. Assistant Chi, si Jiang Shaoxi. Ano ang nangyari? Hindi mo ba naiintindihan ang sinasabi ko? Sa halip na mag-aksaya ng oras, mas mabuti pang pag-isipan mo ng mabuti kung paano tapusin ang target na benta na 10 milyon ngayong buwan. President yan. Malapit nang bumalik si Mr. Yan sa bansa, sinasabi ko sa'yo, kung hindi mo magawa, ikaw ang unang tatanggalin ko. Pero si Jiang Shaoxi, hayagan niyang nilabag ang mga patakaran ni Mr. Yan, anong patakaran ang nilabag niya? Bagong patakaran niyan, pinapayagan ang pagdala ng alagang hayop sa trabaho. Paano ito posible? Ganito na lang talaga ang nangyari. Oh sir, si Yan sir. Hindi ko alam kung anong iniisip niya. Naglabas siya ng ganitong katawa-tawang patakaran. Bagong patakaran. Bakit hindi ka nagsasalita? ZUG. Inapi ako ng isang ordinaryong empleyado. Ganito ang preto sa akin. Kailangan mo akong ipagtanggol. Aso. Yan rooting, 30 araw. Rooting, tatapusin ng tatay mo sa loob ng 30 araw. Ang kanyang misyon, hindi na siya magiging tao. Sinabi ni Mr. Yan dati, na kung hindi maalis ang sumpa, na kung hindi maalis ang sumpa, na kung hindi maalis ang sumpa, agad kang ipapadala sa ibang bansa. Hindi kita hahayaang malagay sa panganib kahit kaunti. Talaga bang hindi na maibabalik? Mayroon kaming hindi general dito sa kumpanya. Huwag kang mag-alala. Si Yan Rooting ba? Naging aso rin. May ibibigay akong misyon sa iyo ngayon. Anong misyon? Gumawa ng paraan para matanggal si Jiang Shaoxi. Pero si Assistant Chi ay sobrang pinoprotektahan siya ngayon. Natatakot ako. Huwag kang matakot. Ako ang bahala kung may mangyari. Kailangan mo lang hanapan siya ng problema. Paalisin mo na lang siya.
Nakakainis itong pisikal na pagkagusto. Bakit palagi akong gustong mapalapit sa babaeng ito? Ang bango rin ng amoy niya. Pagkatapos maging aso, pati ba naman ang paraan ng pag-iisip ko, naging parang aso na rin. Jiang Shaoxi, ano ba itong ginawa mo? Ito ba ay gawa ng tao? Walang kwenta, kakapasok mo lang sa trabaho pero tamad ka na, sumasagot ka pa sa boss mo, mukhang ayaw mo na talagang magtrabaho, sinabi ni Mr. Yan na magtrabaho ka, ang pagdala ng aso ay sa kondisyon na magawa ang trabaho, hindi para maging katulad nitong handal na aso, at mawalan ng direksyon sa buhay. Hindi ba't magaling ka? Kung ganoon, mas marami kang gagawin. Bago matapos ang trabaho, gawin mo. Iwan mo sa akin ang sales strategy at mga proposal. Yung buwan ng benta mo, ang performance target na milyon-milyong order. Siguradong makakamit yan. Kung hindi mo magawa, kusang umalis ka na lang. Boss, paano ako magtatrabaho kung ganito ka? Baho mong aso. Tingnan natin kung hanggang kailan ka magyayabang. Kailan kaya? Sige, aso. Jiang Shaoxi, niloloko mo ba ang aso? Ako. Jiang Shaoxi, huwag mo akong ituring na aso. Ginagamit mo pala ang keyboard. Aso ka na ngayon. May oras ka pang magulat, mas mabuti pang mag-isip ng maayos. Paano mo aayusin ang performance evaluation? Makipag-usap ka ng direkta sa boss tungkol sa trabaho. Mas mabuti pa, ipagawa mo na lang sa boss ang trabaho. Gusto mo bang tulungan kita sa panaginip? Sa totoo lang, limitado ang kakayahan ko. Dahil wala namang tao na gustong tumulong sa akin. Dahil sa bagay na ito, natanggal ako sa trabaho. Kung ganun, ang performance evaluation ay hindi ko na matatapos. Nakakainis. Ginagamit mo pa ito para takutin ako. Shaoxi, ang bilis mo naman magtrabaho. Ang dami mong nagagawa mag-isa, parang katumbas ng buong grupo na. Paano mo nagagawa yan? Hindi ko magagawa yan mag-isa. Ang inspirasyon ko naman, lahat ay nagmumula dito. Ito ay kay Mr. Yan. Ang dami ng trabaho mo ay katumbas ng isang grupo, di ba? Paano mo nagagawa yan? Ako lang mag-isa. Hindi ko kaya. Ang inspirasyon ko, lahat ay nagmula rito. Ito ang alaga ni Boss Yan. Ito ang paboritong alaga ni Boss Yan. Si Xiao Yan Yan. Ang paboritong alaga ni Boss Yan. Ang aso ni Boss Yan. Bakit narito ito? Assistant Chi. Hayaan mo akong alagaan siya ng 2 araw. Talaga bang aso ito ni Mr. Yan, pahawak naman. Gusto ko rin humawak. Jiang Shaoxi, anong ginagawa mo? Bilisan mo at tulungan mo ako. Huwag niyo siyang takutin. Si Xiao Yan ay isang aso na takot sa tao. Ito pala ang aso ni Mr. Yan, kung ang aso ni Mr. Yan ay maparese ng lahi, hindi ba't magkakaroon ng koneksyon kay Mr. Yan, may girlfriend na ba si Xiao Yan? Siya. Dapat. Wala yata. Sa tingin mo okay ba ito? Ito naman. Kaya mo yan, anak, ang araw na ito ay para sa pagpasok sa mayamang pamilya. Huwag mong biguin si mama. Hindi mo ba kayang makuha kahit aso ni Mr. Yan, sandali lang. Xiao Yan. Wala itong kakayahang magkaanak. Sinasabi mong wala akong kakayahang magkaanak. Gusto mong subukan. Sinasabi mong wala akong kakayahang magkaanak. Hindi, boss. Mali ang pagkakaintindi mo. Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Sige nga, sabihin mo sa akin. Ano ang ibig mong sabihin? Ako. Sinasabi mong wala akong kakayahang magkaanak. Gusto mo bang subukan? Ikaw. Ang babaeng ito, ang bango mo talaga. Anong nangyayari sa akin?
Kamakailan, may mga kapitbahay na nagrereklamo na. May naririnig daw silang tahol ng aso sa bahay mo. Nakasulat sa kontrata natin na, bawal mag-alaga ng aso, di ba? Siguradong nagkamali sila ng dinig. Wala namang aso dito. Ano to? Nakasulat ito sa kontrata natin. Nang malinaw, bawal mag-alaga ng alagang hayop. Nilalabag mo ang kasunduan. Magbayad ka ng danyos, o kaya umalis ka na sa bahay. Tita Wang, noong nakaraan, di ba may napulot akong asong gala? Di ba? May napulot akong asong gala? Mukha siyang kawawa, isang asong ulol na may malubhang sakit. Tayo'y ipinanganak bilang tao. Hindi ba dapat, alagaan natin ang mga hayop? Sinong tinatawag mong asong ulol? Wala akong pakialam kung anong klaseng aso yan. Nasa kontrata natin na. Kailangang sundin ang kontrata. Umalis ka na lang. O magbayad ka na. Bigyan mo ako ng sagot bukas ng umaga. Ikaw, buwan-buwan. Laging delayed ang upa mo. Ang mga kabataan ngayon, hindi na nga kayang buhayin ang sarili. Nag-aalaga pa ng aso. Itong bulok na bahay mo. Ang dami pang patakaran. Tumahimik ka na. 3 milyong tseke, isang taong renta, babayaran kita ng 300 beses. Sino ka ba? Baliw ka ba? Nakapantulog ng pambabae, lumabas ka na lang. May dala kang punit na papel para lokohin ako. Akala mo ba tanga ako? Xiaoxi, ano ba ang trabaho mo ngayon? Bakit ang yaman mo? Pasensya na, puro hindi pagkakaunawaan lang kanina. Hindi ko na itutuloy ang pag-upa. Kahit matulog ako sa kalye, hindi ko na talaga itutuloy. Huwag naman, Xiaoxi. Hindi ba? Lumabas ka na rin. Pag-isipan mo pa ulit, sige na. Anong ginagawa mo? Ang bagay. Hindi ba't naayos na? Bakit ka nagwawala ulit? Iniisip mo ba na lahat ng problema sa mundo ay kayang solusyonan gamit ang pera? Ganun ba? Ang perang ito ay kabayaran para sa aso mo. Pirmahan mo ang kasunduang ito. Huwag mo nang ipagsabi ang anumang negatibong bagay tungkol sa Love Pets Group. Akala mo ba pera ang solusyon sa lahat ng problema? Ang pera ay kahit papaano makakasiguro na hindi ka basta-basta mapapaalis ng landlord sa bahay mo. Tama na siguro, boss. Kami mga manggagawa, ganito talaga ang buhay namin. Huwag nyo kaming tratuhin na parang napakataas nyo para husgahan ang mga ordinaryong tao. Ang tapang ng pananalita mo. Anong problema? Kung may problema, lutasin ito. Ang puro emosyon ay walang silbi. Tingnan mo, ang ugat ng problemang ito, dahil pa rin sa pera. Oo. Dahil talaga sa pera. Pero sa tingin nyo, hindi ito problema. O sa tingin nyo, lahat ng bagay sa mundo, pwedeng ayusin ng pera. Tama ba? Karapat dapat kayong lahing yan na champagne. Ang malas ko naman. Lumabas ka, Jiang Xiaoxi. Lumabas ka, Jiang Xiaoxi. Jiang Xiaoxi. Narinig mo ba ako? Jiang Xiaoxi. Buksan mo ang pinto. Sir yan, kapit lang. Kapit lang. Hindi ko na kaya. Kapit lang. Kaya mo yan. Kaya mo yan. Ayos na. Kung may kailangan ka, tawagin mo lang ako. Nasa baba lang ako. Sir yan. Ang ganda ng damit mo. Ang tapang ng babaeng ito, bukas palang palalayasin na siya ng may-ari ng bahay, pero nakakaya pa niyang matulog. 10 kwarto. Ang hirap. Hindi pwede. Hinding-hindi ko hahayaan mangyari ang ganitong bagay. Anong ginagawa mo? Hinahawakan mo ako. Bakit? Oras na ba? Gusto mo na akong hawakan. Bilisan mo ang sasabihin mo. E di magmakaawa ka sa akin.
Hindi ko pa nakikita. Ang boss ko na nagmamakaawa sa iba. Jiang Shaoxi. Huwag mo akong pilitin. Kung may kailangan ka sa iba, ang sama pa ng ugali mo, kaya mo ba o hindi? Parang naglalaro ka ng apoy. Alam mo ba yan? Naiintindihan mo ba? Huwag mong kalimutan ang nangyari noong nakaraan. Yan Ruoting, hindi kita papayagan. Yan Ruoting, huwag mong. Huwag ano? Hindi ba ito ang gusto mo? Hindi ba ito ang gusto mo? Hindi ba ito ang gusto mo? Dali. Hawakan mo ang aso. Huli na ang paghawak mo. Okay na, wala na. Yan Ruoting, ano ba, ang ingay mo? Ito. Ito. At ito. Huwag na lahat, ibalot mo na ang natira. May kulang pa rito. Ano bang ginagawa mo, Yan Ruoting? Tinutulungan kita, yung landlord mo, di ba ayaw ka na niyang patirahin? Ikaw, bago tumulong sa iba, tanungin mo muna sila, kailangan mo ba? Kailangan mo. Wala kang pera, wala akong oras, kaya naghanap ako ng isang one-stop na serbisyo. Hindi ba't naglilipat na tayo? Saan tayo lilipat? Siyempre, sa bahay ko. Kahit sabihin mo sa akin na gusto mong matulog sa kalye, hinding-hindi ako sasama sa'yo. Ngayon ay alas 7, may natitira pang 2 oras bago pumasok, aabot pa tayo. Ang ibig mong sabihin, gusto mong matapos ko ang paglipat sa loob ng 2 oras, at pumunta pa sa trabaho sa opisina, wala ka ng lupa, na pwede mong pagsamantalahan. Imposible, talagang imposible. Mas pipiliin ko pang matulog sa kalye, at hindi kailanman susuko. Yan Ruoting. Malaki nga ang bahay nyo. Lahat ng ito ay sa pamilya nyo. Ilang bangkay ng aso ang tinapakan nyo, para kitain ang maduming pera. Kapag nahanap ko na ang paraan para maalis ang pagkakabigkis, sisiguraduhin kong magbabayad ka ng mas malaking halaga. Ang cute naman ng aso. Parang si Dajang. Tai. 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 Akala ko, pati si tatay naging aso na rin. Ang tatay mo ba ang Golden Retriever? Hindi naman kayo pareho ng lahi, di ba? Yung sumpa ni Old yan. Hindi pa ba natatanggal? Huwag magtanong ng hindi dapat itanong. Nandito na tayo, Ginoo. Dinala ko ang dalagang ito. Inayos ko ang kwarto sa tabi ng sa inyo. Tingin nyo, ayos ba? Hindi pwede. Hindi pwede. Kailangan niyang tumira kasama ko. Huwag magtanong ng hindi dapat itanong. Sige. Bakit? Hindi mo ba iniisip na may gagawin akong masama sa'yo? 2 tao lang tayo, magkasama sa isang kwarto. Normal lang na mag-alala ako, hindi ba? At saka, hindi naman bago sa'yo ang gumawa ng masama. Doon ka pa rin matulog sa dati mong pwesto. Anong klaseng mukha yan? Noong nakaraang pagkakataon, habang tulog ang iba, palihim na hinalikan ng tao. Hindi naman ako yun. Ginoo, hindi na naman kumakain si ama. Kayong mga inutil, ang resulta ng medical check-up ni ama, walang anumang malinaw na sakit na organiko. Bakit hindi siya makakain? Ano bang silbi nyo? Anong nangyayari? Binata, ganito si Ginoo, kapag hindi kumakain, ilang araw na ang lumipas. At saka, Ginoo, ang buhay ng aso. Malapit nang matapos. Dajang. Dajang. Halika rito.
Mia, halika. Dito, dito. Lolo Jiang. Anong ginawa mo sa tatay ko? Mabait na aso. Gamitin ang Jiang massage technique para ayusin ka. Ang matandang ito, binata. Hindi pa kailanman nakita si Ginoo. Hindi pa kailanman nakita si Ginoo na ganito kalapit sa iba. Tara na, Jiang Shaoxi. Panahon na para magtrabaho. Kung gusto kong makuha ang posisyon bilang presidente ng Acom Group, hindi ba pwedeng hayaan si Yan Ruoting na maalis ang sumpa? Hayaan siyang mawala ng tuluyan. Sigurado ka na ba tungkol doon? Doberman, siya si Yan Ruoting. Halos tama na. Pag-usapan natin bukas sa pulong. Gawin ang huling kumpirmasyon. Allergic si Yan Ruoting sa balahibo ng peach mula pagkabata. Ang iniutos ko sa iyo. Naihanda mo na ba ang lahat? Huwag mag-alala, Ginoong He. Naayos ko na ang lahat. Pinili ko ang pinakamahusay mula sa buong bansa. Mga balahibo ng peach na maingat kong sinuri. Kung ang asong iyon ay talagang si Yan Ruoting. Kung gayon siya ay kumain, tiyak na mamamatay siya. Sige. Pagpatay ng aso ay hindi naman labag sa batas. Ang pulong ngayon ay para talakayin. Bagong dog food na malapit ng ilabas. Jiang Shaoxi, narinig ko na ikaw ang nasa R&D department. Ikaw ang pangunahing responsable sa dog food na ito. Ipakilala mo naman ang iyong produkto. Jiang Shaoxi, isang ordinaryong empleyado. Ano bang magagawa niyang magandang produkto? Ang produktong ito mula sa aming grupo. Ang pangunahing bentahe nito ay ang pagiging lubos na ligtas. Kahit kainin ng tao, walang problema. Gusto niyo bang subukan? Maganda ang planong ito. Mula nang simula ng research, wala pang sino man ang nakatikim ng dog food. Sa ganitong pagkakataon, ang ating leader, dapat bang magpakita ng halimbawa, di ba, leader? Ano, pinapakain mo ako ng pagkain ng aso? Jiang Shaoxi, ano ba itong ginawa mo? Kakainin ba ito ng tao? Ang sama ng lasa. Tingnan ang reaksyon ni Xiao Wu. Mukhang may problema talaga sa lasa ng dog food na ito. Totoo nga, may issue. Imposible. Hindi sapat ang salita lang. Sakto, nandito rin ang aso mo. Bakit hindi? Patikimin mo rin siya nito. Siya. Pinapakain mo ako ng pagkain ng aso. Baliw na yata si Hilin. Jiang Shaoxi, tingnan mo nga, pati aso mo ayaw kumain nito. Siyempre hindi niya kakainin. Si Yan Ruoting siya eh. Sa tingin ko, dapat itigil na ang pagdevelop ng dog food na ito. Oo nga. Kung pati aso ayaw kumain nito, talagang kailangan pag-isipan na itigil na ang linyang ito. Jiang Shaoxi, itong produkto mo. Kumakain ang tao ng aso pero hindi niya kinakain. Mukhang may malaking problema ito. Kung talagang walang problema, bakit hindi kinakain ng aso niya? Sa tingin ko, wala siyang kaalam-alam sa propesyon niya. Ang ganitong tao ay nananatili sa kumpanya. Sayang lang ang mga resources. Ako. Boss, tulungan mo ako. Bakit ganito? Yan Ruoting. Ikaw nga. Yan Zhang, bilisan mo. Tabi. Bilisan mo. Jiang Shaoxi, tingnan mo ang ginawa mo. Hindi ko talaga alam. Kung si Mr. Yan ay magkaroon ng anumang masamang mangyari, ano ang gagawin natin? Ngayong gabi, alas 9, may meeting pa siya kay Henry, isang kliyente. Si Henry ay may hawak ng pinakamalaking global na sales channel. Kapag umorder siya, matatapos na ang performance evaluation at mawawala na ang sumpa ni Mr. Yan, napakahalaga nito. Magdasal ka na kasama ko, walang problema si Ginoong Yan. Pamilya. Malubhang reaksyong alerhiya, pagpalya ng maraming organo, Dok,
Nakikiusap ako, kailangan mong gumawa ng paraan. Tulungan mo siya. Mas mahalaga ang buhay niya kaysa sa lahat. Doktor, pakiusap. Matagal na akong hindi nakakita ng taong ganito magmahal sa aso. Kailangan kong iligtas siya. Ibibigay ko ang lahat. Salamat, Doktor. Matinding reaksyong alerhiya. Jiang Shaoxi, pinakain mo ba si Mr. Yan ng peach? Hindi ko ginawa. Sa formula ng dog food ko, wala namang peach doon. Paano ko malalaman kung ano ang nangyari? Nailigtas na siya. Salamat, Dok. Ang galing, ang galing, ang galing, wala ka ng problema. Ang galing. Nako, malalit na ako sa meeting kay Henry. Mister. Yan, hindi pa tapos ang IV mo. Mabuti pa, mabuti pa. May 20 minuto pa. Anong mabuti? Paano magmi-meeting ang aso? Bakit aso ka pa rin? Bakit aso ka pa rin? Ibig bang sabihin, oras ng trabaho at uwian, ang lahat ng tao sa kumpanya, kailangan umalis bago ito matapos. Ano pang hinihintay natin? Palayasin na sila agad. Mister. Yan, magpahinga ka muna rito. Ako na ang bahala sa susunod na gagawin. Kuya Wang, hindi tama ang ginagawa mo. Hindi ba trabaho ng kumpanya to? Hindi ba ito sideline lang? Sikreto lang, ha? Aalis na ako. Huwag mo nang gawin. Bilis-bilis. Lee, anong oras na? Mag-out ka na. Magtiis ka pa ng ilang minuto. Sasagutin ng kumpanya ang pamasahe sa taxi. Kuya Zhang, bakit hindi ka pa umaalis? Shaoxi, hindi mo pa naiintindihan. Mas pipiliin ko pang mag-overtime kaysa umuwi ng bahay. Tingnan mo ang mukha ng hipag mo. Hindi siya aalis, di ba? Sige, papatayin ko na ang kuryente. Sa wakas, tahimik na. Boss. Boss, nasaan ka? Boss. Hindi pwede, hindi pwede. Bawal ma-in love, bawal ma-in love. Kapag na-in love, mawawala ang sumpa. Ang bilis mo talagang magbago ah. Alam mo ba, kung gaano kalaki ang pinsalang dulot mo sa kumpanya? Ang kliyente ngayong araw ay direktang konektado sa performance evaluation. Bilang isang researcher, nilagyan ng balahibo ng peach ang produkto. Wala akong nilagay na balahibo ng peach sa dog food ko. Siguradong may gumagawa ng kalokohan dito. Hindi mo ba nakita mismo? Ang kumpanya mo, mula itaas hanggang ibaba, lahat ay pabaya sa trabaho. Paano ka naging boss? Tinuturuan mo ba ako kung paano? Pamamahalaan ng kumpanya, nakita mo na rin. Ang mga empleyado mong nagkukunwaring nag-o-overtime para makalamang. Hindi mo ba dapat isaalang-alang ang mas malalim na problema? Dapat talagang magpasalamat ka sa sarili mo, na naging aso. Makikita mo lang ito, kayong mga nasa itaas, mga boss. Ang ginagawa lang, ay pinapaboran ang mga mandaraya at tamad. At ang mga totoong nagtatrabaho, ay sinisisi sa mga problema. Sakto. Naging aso ka, mag-aral ka ng mabuti, kung paano maging boss. Anong karapatan mong sabihin yan sa akin? Bakit hindi ko pwedeng sabihin? Kilala mo ba ako? Ako, bakit mo nasabi yan? Hindi pwede uminom ng alak ang aso. Bawal uminom. Bawal uminom. Baka magka-allergy ka, tapos ako pa ang masisisi. Yan Rooting, may sakit ka ba? Matagal na akong nagtitiis sa'yo. Marumi na ang damit. Lumalaking binata na ang anak. Aalis na. Aalis na. Ako na ang maglalaba para sa'yo. Meron pa. Kailangan ng hawakan yan, ha? Ilagay mo na ako sa baba. Yan Rooting. Baliw ka ba? Handa ka na ba? Yan Rooting. Baliw ka ba? May 30 araw pa, magkakanya-kanya na tayo. Huwag kang masyadong sobra, magkakanya-kanya. Paano mo nalaman? Pagkatapos ng 30 araw, matatanggal na ang tali ng aso.
Nabigla si Assistant Chi. Pagkatapos ng 30 araw, matatanggal na ang tali ng aso. Kaya gusto mo na lang pabayaan ito. Ano? Gusto mo lang tapusin ang 30 araw. Gusto mo na lang talagang iwan ako. Alam mo ba, matagal na akong nagtitimpi sa'yo. Hindi dahil mabait ako, kundi dahil ikaw ay akin. Ikaw lang ang akin. Ikaw lang ang akin. Nandito na naman, Yan Rooting. Hindi mo ako hinahawakan. Hindi ba't para, ganito nga. Bakit ka nanginginig ng ganito? Ang katawan mo. Parang hindi mapigilan, na tumugon sa akin. Anong ginagawa mo? Hindi na ako maninilit. Saan pa ba sa'yo, ang hindi ko pa nakita? Ako. Ang nangyari kahapon ay isang aksidente. Nalasing lang ako. Nagkamali ako. Isang pagkakamali na madalas gawin ng mga babae. Wala lang. Ginoo. Kahapon, kinansela ni Henry ang pakikipag-collaborate sa kumpanya. Kumalat na ang balita, bumagsak ng husto ang stocks. Sir Yan, maaari bang malaman ang inyong opinyon tungkol sa malaking pagbagsak ng stock ng grupo? Ano ang masasabi ninyo, Ginoo Yan? Ayon sa balita, umalis si Henry dahil sa inyong paglabag sa kasunduan. Ano ang masasabi ninyo tungkol sa isyong ito ng integridad? Ano ang inyong sagot, Ginoo Yan? Magsalita ka naman, Sir Yan. Nahanap na. Nagsara na. Sir Yan. Sumagot ka naman, Sir Yan. Paano mo ipapaliwanag ito, Sir Yan? Mas masahol pa sa aso. Ginoong Yan. Huwag mong isara ang pinto. Ginoong Yan. Sumagot ka naman. Ginoong Yan. Ginoong Yan. Boss, anong nangyari sa'yo? Magsalita ka naman. Ginoong Yan. Huwag mong kunan. Ginoong Yan. Bakit? Kailangan kong sumama sa'yo. Ipapaliwanag natin kay Henry. Jiang Shaoxi, ano ba ang sinasabi mo? Na-miss mo ang meeting kay Ginoong Henry. Siyempre, kailangan mong panindigan ito. Hindi ba't ang tungkol sa dog food ay walang kinalaman sa'yo? Siyempre, wala akong kinalaman dyan. Sinabi ko na sa manufacturer na sila ang managot. Magbibigay sila ng paliwanag. At saka, hindi ba't napakatalas ng ilong ng aso? May amoy bang peach? Hindi mo ba naamoy? Bakit kailangan pang kainin? Ginawa ko lang naman ito para sa'yo. Tingnan mo itong mansyon nila. Ang ganda ng disenyo. Ang husay ng aesthetic sa ibang mga bahay ay iba talaga. Sa bahay na ito, hindi dapat masyadong malaki. Kapag masyadong malaki, hindi ito mag-iipon ng yaman. Mas komportable ito. Jiang Shaoxi, tapos ka na ba? Ang gwapo niya. Simulan na natin, Henry. Wala na tayong kailangang sabihin pa. Bakit hindi? Hindi ako makikipagtulungan sa taong hindi ko pinagkakatiwalaan. Kaya, bakit hindi?
Pakinggan natin kung ano ang naiisip ko. Itong si Yan Rooting, hindi ba't nandito para humingi ng tawad? Bakit parang siya pa, ang nagmamalaking parang amo? Ginoong Yan, gusto ko sanang marinig ang sinseridad ng inyong kumpanya. Narinig ko kay Assistant Chi, na kasalanan ng babaeng empleyado, siya siguro ang tinutukoy. Kaya ang ibig niyong sabihin, wala siyang kinalaman sa nangyari. Si Yan Rooting, hindi niya ako isinisi. Hindi ko ipapasa ang responsibilidad, itulak sa mga tauhan. Ngayon bumisita, ito ang paraan ko ng paghingi ng tawad, kung tatanggapin ni Ginoong Henry, ang aming alok, at ipagpatuloy ang pakikipagtulungan, mas mabuti, kung hindi. Nirerespeto din namin. Ngayon ko lang narinig ang ganitong paraan ng paghingi ng tawad. Paalam muna. Ginoong Henry, tungkol sa planong ito, kailangan mong maging maingat. Huwag mong tingnan ang planong ito. Ang galing ng pagkakagawa. Lahat ito ay na-optimize na. Yung mga additives dito, nandyan pa rin. Pinalitan lang ng pangalan, para linlangin ang mga baguhan. Malaking deal ito. Pag-isipan mo ng mabuti. Ang kumpanya nyo mula sa boss hanggang empleyado, ay talagang kakaiba. Ang buhay ng aso ay buhay din. Kagaya ng kaligtasan ng pagkain ng tao, ay pareho lang. Hindi dapat pabayaan. Mukhang tunay kang nagmamalasakit sa mga alaga. Ano ang pangalan mo? Jiang Shaoxi. Ginoong Yan. Pumapayag akong makipagtulungan. Pumapayag kang makipagtulungan, pero may isa akong kondisyon. Sa buong proseso ng pagtutulungan, may hinihiling ako. Si Jiang Shaoxi ang bahala dito. Ako. Nakakainis. Paano nila naayos ang usapang ito? Ang utak ng mga mayayaman, parang may kulang yata lagi. Sinabi ko na ang lahat ng dapat sabihin, ni hindi man lang niya pinag-isipan. Natapos mo ang ganito kalaking transaksyon, bakit mukhang malungkot ka pa rin? Tumawag lang ako saglit, habang nasa telepono ako, nakuha mo na agad si Henry. Wala lang, sakto lang. Siguro medyo kakaiba lang ang gusto niya. Magkakilala ba kayo ng matagal? Hindi ko akalain. Ang galing mo pala sa trabaho. Ang husay mo pala. Bakit hindi ko pa nakita yan sa'yo? Ano bang relasyon natin? Bakit ko naman gagamitin yan sa'yo? Ano bang relasyon natin? Sino ang mas magaling, ako o si Henry? Sagot na. Nagseselos ka. Hawakan mo ako. Tapos na. Ano pa ba? Antok na antok ako ngayon. Matulog na tayo. Boss. Ikaw. Hawakan mo ulit ako. Hawakan mo ng maayos. Hawakan mo ulit ako. Hawakan mo ng maayos. Hindi ba malinaw ang sinabi ko kanina? Yan Rooting. Huwag mong isipin na pagkatapos ng gabing iyon, pwede ka nang gawin ang lahat ng gusto mo. Ano? Sa tingin mo ba noong gabing iyon, hindi pa kita napapasaya ng sapat? Masama ang pakiramdam. Masaya ka na ba? Ang daming mamahaling brand. Sino ang nagbigay lahat nito? Ang sobrang pagyayabang naman nito. Itong isang bag, katumbas na ng ilang buwan kong sahod. Jiang Shaoxi. Peke lahat ito, di ba? Akin ito.
Jiang Shaoxi, akala mo ba, ang ganitong klaseng pagpapapansin, ay walang epekto sa kumpanya? Sobrang yabang mo naman. Naglagay ka ng mga peke dito. Ano ba ang pinapalabas mo? Pinuno Wu, hindi ko talaga alam kung ano ang nangyari. Napakawalang hiya mo naman. Akala mo kung sino ka ba? Sino ba ang magbibigay sa'yo ng mga bagay na ito? May card sa bulaklak na ito. Talagang kumpleto ang drama na ito, para sa cute na si Shaoxi. Henry. Para kay cute na Shaoxi. Henry. Henry. Si Henry na CEO, paano posible? Jiang Shaoxi, paano siya naging CEO Henry? May koneksyon. Hindi siya. Kakaalitan lang ba niya si President Henry? Tama ba? Jiang Shaoxi, natatakot ka bang sisihin ka ng kumpanya? Kaya ikaw na mismo ang nagplano ng ganitong eksena, tama ba? Sariling direksyon, sariling pagganap ko. Pinuno Wu. Minsan, talagang hinahangaan kita sa iyong imahinasyon. Sa iyong imahinasyon, talaga bang gusto mong sabihin? Ang mga ito ay galing kay President Henry para sa iyo. Hindi mo ba sasabihin na lihim kang iniibig ni President Henry? Isa ka lang naman na ordinaryong empleyado. Oo nga, paano mangyayari iyon? Ang laki-laking presidente, paano magbibigay ng regalo sa isang maliit na empleyado? Jiang Shaoxi, anong klaseng tao siya? Ang kapal naman ng mukha niya. Ang mga bagay na ito, talagang hindi ko alam. Anong nangyayari? Maaaring ito ay, si Henry ay makikipag-partner sa ating kumpanya. Ibinigay niya ito sa kumpanya, tungkol sa dahilan, siya. Huwag nang magsalita, Jiang Shaoxi. Hanggang ngayon, wala pa akong narinig. Henry, ang balitang, makikipag-cooperate sa atin. Ikaw, huwag kang gumawa ng sariling kwento. Kasama ng mga peking gamit mo, umalis ka. Sino ang pinaalis mo? Sino ang gusto mong paalisin? Anong nangyayari dito? Ang kultura ba ng kumpanya ninyo ay ang mambuli ng mga empleyado? Ginoong Henry, mali ang pagkaintindi ninyo. Hindi ko inaasahan na personal kayong pupunta sa kumpanya. Pasensya na kung kulang ang aming pag-asikaso. Pakisuyo, pag-unawa na lang. Dadalin na kita sa silid pulong. Sino ka? Hindi ko kailangan ng tulong mo. Si Shaoxi na lang ang magdadala sa akin. Si Jiang Shaoxi, isang mababang uri na empleyado. Paano siya magkakaroon ng karapatang sumali? Pulong ng nakatataas. Mag-ingat ka sa sinasabi mo. Hindi kita kailangan para samahan ako. Tara na, Shaoxi. Sige. Anong nangyari sa'yo? Aso mo ba ito? Ang galing mong mag-alaga. Tama nga, mahilig ka talaga sa mga hayop. Hindi pwedeng pumasok ang cutie pie. Bakit parang may galit sa akin ang aso mo? Parang may galit sa akin. Tara na, Shaoxi. Ang gara ng kotse. Sinundo mo ba si Jiang Shaoxi? Hindi ko inakala, talagang si Jiang Shaoxi ay tahimik pero kahanga-hanga. Leader Wu, hindi ka pa nakasakay sa ganitong kagandang sasakyan, di ba? Jiang Shaoxi, talagang handa kang gumastos ng malaki, talagang kumpleto ang acting mo. Huwag mong isipin na sa pamamagitan ng maliit na pakana, maakit mo si Henry, ay makakamit mo na ang lahat. Tara na, Shaoxi, ililibre kita ng pagkain. Sakay na, Shaoxi, ililibre kita ng pagkain. Si Henry ito. Pasensya na. Ginoong Henry, may dala akong aso, medyo hindi maginhawa. Walang problema, sinadya kong maghanap ng pet-friendly na restaurant. Hindi ba ito ang restaurant na matagal ko nang gustong i-book, pero hindi ko makuha ang reservation? Shaoxi, saan mo gustong umupo? Doon na lang. Pasensya na, dalawa kayo. Ang pwesto na ito ay nakareserba na. Yung nagreserba, hindi pa ba sila dumating? Magbabayad ako ng 10 beses na halaga. Hindi yata pwede. Pasensya na talaga. Walang problema. Walang problema. Pareho lang kahit saan umupo. Mamaya titingnan ko kung sino ang nag-reserve ng pwesto na ito.
Xiaoxi, ibigay mo ang aso mo sa tagapaglingkod. Dalhin na siya para makapagpahinga. Sige. Jiang Xiaoxi, subukan mo lang. Ginoong Henry, napagastos ka na naman. Nahihiya na talaga ako. Ang ibig kong sabihin, hindi mo pa rin ba naiintindihan? Ang ibig mong sabihin, isa kang prangka, at tapat na babae, tunay na babae. Sinasabi mo sa akin ang lahat, sinasabi mo sa akin, sa lahat, tupa. Ano bang nangyayari dito? Hindi kaya ang takbo ng kwentong ito ay isang taong prangka at diretsahan, ako. Xiaoxi. Yi. Gusto mo bang maging magkaibigan? Mukhang hindi ito pwede. President yan. Bakit ka nandito? Ngayon sana ay, kumain tayo ni Jiang Xiaoxi. Kumain tayo ni Jiang Xiaoxi. Pero may mga bagay na nakahadlang. Hindi ko inaasahan na, nauna si Ginoong Henry. Ginoong yan. Sa maraming pagkakataon, isang hakbang lang ang naantala, hindi na ito mahabol, hindi naman sigurado yan. At least, naghanda ako ng maaga. Ang lugar na iyon, ako ang nagpareserba para sa iyo. Ibigay mo sa akin. Kaya ang bisita sa posisyong iyon, ikaw pala. Pero, hindi ba nagreklamo ka dati? Sinabi mong gusto mo ang restaurant na ito, pero hindi ka makapagpareserba. Naalala niya pala ang gusto ko. Ano bang nangyari kay Yan Rooting? Hindi ba siya ang pinakaayaw sa akin? Ginoong Yan, hindi ko akalain na ganito ka pala. Mag-alala sa iyong empleyado. Alam din ni Ginoong Henry, na empleyado ko siya. Ano naman kung empleyado mo siya? Sino ang nagsabi na? Bawal akong manligaw sa empleyado mo. Hindi pwede yan. May patakaran sa kumpanya namin. Ang mga empleyado ay hindi maaaring makipagrelasyon sa mga kasosyo sa negosyo. Kailan mo pa ginawa ang patakarang yan? Ganun ba? Kaya dapat, kalimutan mo na yan, Ginoong Henry. Kung may kailangan ka, maaari kitang ipakilala sa mas magaling na tao. Kailangan lang ni Xiaoxi, mag-resign ka na lang. Anong sinabi mo, Sir Yan? Hindi ba mo naiintindihan ang sitwasyon? Hindi kita inaagawan ng empleyado. Nanliligaw ako ng babae, dahil may patakaran ang kumpanya nyo. Kung aalis na si Xiaoxi sa trabaho, ayos na. Ikaw, nagplano pa ako ng symphony, kasama si Xiaoxi. Ginoo Yan, kung wala ka namang ibang gagawin, hindi na kita pipigilan. Hindi naman siya makikinig sa concert. May pinag-uusapan pa kami tungkol sa trabaho. Ngayon, ano ba ang sitwasyon ng laban na ito? Paalala lang, bilang boss, ang pinaka nakakainis ay sobrang pag-aaksaya ng oras. Oras ng pag-uwi ng mga empleyado. Ganito na lang, maging patas tayo. Ikaw ang pumili. Ikaw ang pumili. Ako. Tama si Mr. Yan, Xiaoxi, ikaw ang pumili. Xiaoxi, kung nahihirapan ka kay Mr. Yan, Ginoong Henry, pasensya na. May trabaho pa ako ngayon, hindi ako pwede. Sige, walang problema. Xiaoming, magkita na lang tayo ulit sa susunod. Jiang Xiaoxi, ano ba talaga ang iniisip mo? Hindi mo lang tinanggap ang imbitasyon ni Henry. Iniwan mo pa ako sa grupo ng mga aso. Hindi ba dahil sa tingin mo, masyado na akong mabait sa'yo nitong mga nakaraan? Linawin mo nga, pwede ba? Kung sino ang papayagan ko o hindi, karapatan ko yun. Papunahin mo pa ako dahil dito. Hindi ba masyado na yan? Nakalimutan mo na ba ang pinirmahan mong kasunduan? Sa loob ng 30 araw na ito, hindi ka lang kumakatawan sa sarili mo. Wala kang kahit kaunting respeto sa kasunduan. Sa tingin ko, gusto mo si Henry. Ang pangit ng mga sinasabi mo. Pumirma ako ng kasunduan. Ako na ba ang tao mo? Tama. Akin ka na. Umalis ka. Oo. Ikaw ang aso ko. Ako ang aso mo. Ako ang aso mo. Hindi
Hindi pwede itong magpatuloy. Baka maalis ng taong ito. Ang sumpa. Jiang Shaoxi, magpakatatag ka. Bakit ang bilis ng tibok ng puso ko? Kailangan kong lumayo sa kanya. Kung hindi, siguradong magkakaproblema. Anong ginagawa mo? Binabalewala mo ako. Ganito mo ba ako kinasusuklaman? Ayaw mo bang mapalapit sa akin? Ako. Hindi ko naiintindihan. Ano ang sinasabi mo? At saka, wala akong nilabag na kasunduan. Ikaw pa nga ang, alam ba talaga ang ginagawa mo? Wala akong naging panahon na mas malinaw ang isip kaysa ngayon. Kasama si Henry, laging masaya at nagtatawanan. Sa akin, laging ganyan ang mukha mo. Si Henry kasi. Talagang mas madaling pakisamahan. Pakisamahan. Kahit ano pa man ang gawin, kaya mo bang tanggapin ito, di ba? Ganito rin ba? Pwede. Sinasabi mong ayaw mo. Isa pa. Kakatapos lang nating matalo sa laro, ang daming alak. Nahihilo na ako. Hindi na ako pwedeng uminom pa. Jiang Shaoxi, ano bang ibig mong sabihin? Lahat tayo nandito para mag-enjoy sa team building. Huwag mong sirain ang mood. Oo nga. Si Leader Wu nga nag-abot na ng alak, sa harap mo. Ang taas ng tingin mo sa sarili mo. Siguro may mga tao na iniisip na malapit na sila sa presidente. Hindi mo na ba kami, mga katrabaho mo, binibigyan ng halaga? Tama na ba ito? Shaoxi. Ito ba lahat galing kay Henry, ang presidente? Sobrang bongga naman ito. Kahit pa presidente siya, naglabas ka talaga ng malaking puhunan. Ano? Jiang Shaoxi, ilang beses ko na bang sinabi sa'yo, huwag hayaang maapektuhan ng personal na buhay ang trabaho sa kumpanya. Ngayon, si Shaoxi ay paborito ng CEO na si Henry. Baka matagal na niyang hindi iniintindi ang trabahong ito. Si Henry na iyon. Isa lang siyang kasosyo sa negosyo. Wala siyang kapangyarihan sa kumpanya. Jiang Shaoxi, hintayin mo ako. Tingnan natin kung hanggang kailan ka pa magyayabang. Ilang araw na lang. Ikaw lang talaga, ang walang hiya. Kaya mong gawin ang lahat. Talaga bang iniisip mo na siya ay tapat sa'yo? Ginagawa lang niya yan para maglibang. Kasunduan sa paglipat. Ang tindahan ay ibibigay kay Jiang Shaoxi. Flower shop at coffee shop. Pati na rin ang pet restaurant. Lahat ito para sa akin. Flower shop, coffee shop, at pet restaurant. Shaoxi, ang dami mo ng ari-arian ngayon. Bakit ka pa magtatrabaho? Oo nga, Shaoxi. Kahit ano pang alahas, katumbas na ng sayo. Isang taong sahod. Anong nangyayari? Si Henry talaga, mas lalo pang lumalala. Sa paningin ng mga lalaki, walang halaga ang mga ganitong bagay. Pang-uto lang kay Jiang Shaoxi, na tulad niyang tanga. Paano ninyo masisiguro na tunay ang mga kwintas na ito? Napakatuso ng mga malalaking boss na ito. Hindi nila kailanman ibibigay ang mga bagay na ito sa isang babaeng walang halaga. Bakit? Hindi na naman sasama si Henry sa team building ngayon, Leader Wu. Mukhang hindi ito galing kay Henry. Hindi kay Henry. Hindi kay Henry. E di wala ka nang dapat alalahanin, Jiang Shaoxi. Hindi ko talaga inakala. Isa ka pa palang pampasaherong jeep. Huwag na. Wu Group Leader. Anong kinatatakutan mo? Hindi ba totoo ang sinasabi ko? Baka naman. Ang kabit ni Jiang Shaoxi. Ang magtatanggol sa kanya. Sinong tinatawag mong kabit? Si Wu Shanshan, tama ba? Sino ang sinasabi mong kabit? At saan ka naman nanggaling? Huwag kang magpaloko. Sa babaeng si Jiang Shaoxi, sasabihin ko sa'yo, hindi siya basta-basta. Boss. Ikaw. Boss. Mr. Yan. Jiang Shaoxi, nasisiraan ka na ba ng ulo? Paano mo nagawang maghanap ng taong magpapanggap na si Mr.
Yan, pero siya naman talaga. Anong siya naman talaga? Oo, siya nga, siya ang tiyuhin niya. Ang gabi na, kailangan na nating umuwi, Assistant Shi. Si Jiang Shaoxi ay naghanap ng tao, para magpanggap bilang si President yan. Ito ay isang malaking bagay. Ang daming kasamahan ang nakakita. Paano mo siya pinapayagan ng ganito? Wu Shanshan. Pakiusap, magpakita ka ng respeto kay Ginoong yan. Magpakita ka ng kaunting galang. Siya ang chairman ng aming kumpanya, Love Pets International. Si Ginoong Yan Ruoting. Talaga bang siya si Ginoong Yan? Anong nangyayari dito? Si Ginoong Yan ba talaga? Hinahabol din si Jiang Shaoxi. Siya si Mr. Yan, tulad ng sabi sa mga balita, talagang kahanga-hanga. Si Jiang Shaoxi para sa ating kumpanya, nakakuha ng napakalaking kontrata. Lahat ng ito ay gantimpala para sa kanya. Ang ating kumpanya ay palaging pantay na gantimpala at parusa. May reklamo ba kayo? Uwi na tayo. Ginoong Yan. Ngayon, ay team building ng aming R&D department. Umalis na lang si Jiang Shaoxi. Hindi yata tama iyon. Ganun ba? Hindi na si Jiang Shaoxi nasa R&D department. Inilipat siya sa headquarters. Siya ay para sa akin lang. Hindi ako sang-ayon. Bakit hindi mo kinonsulta ang opinyon ko, at basta mo nalang pinasya ang tungkol sa akin? Hindi ba masyado kang lumalagpas sa limitasyon? At ano ang karapatan mong magsalita sa akin ng ganito? At ano ang karapatan mong magsalita sa akin ng ganito? Bakit parang lalong nagiging kakaiba? Nasasaktan mo ako, huwag mong hawakan si Sheng, masakit. Ngayon alam mo na ang sakit, kanina, noong maraming tao, hindi ba ang yabang mo? Bakit pareho lang naman ang sitwasyon, nagagawa ni Henry, bakit ako hindi? Ano ang sinasabi mo? Hindi ko maintindihan, hindi ko maintindihan. Totoo ka bang tanga o nagpapanggap lang? Yan Ruoting. Hindi ba masyado kang nakikialam? Kahit si Henry, o sino pa mang tao. Ako ang may kalayaan pumili. Huwag kang sumobra. Ang iyong kalayaan. Ang ating relasyon ay limitado sa nilalaman ng kasunduan. Magpakapino ka. Nakainom ako ng sobra. May trabaho pa bukas. Magpahinga ka ng maaga. Boss. Tingnan mo ang balita. Sobrang nakakagulat. Si boss yan ng kumpanya natin. Ay may kinakasamang si Jiang Shaoxi. Kalokohan, paninira, kasuhan. Boss Chi. Hindi mo pwedeng sabihin ng ganyan. Sabi nga nila, walang usok kung walang apoy. Kahit magsampa ka ng kaso, at manalo ka pa, anong silbi nun? Kumalat na kasi ang balita. Ang reputasyon ng kumpanya ay naapektuhan na. Anong ibig mong sabihin? Ibig sabihin ba, gusto mo si Mr. Yan, ang managot dito. Hindi ko ibig sabihin iyon, Mr. Chi, huwag mo akong bigyan ng ganyang kalaking problema. Hindi ko kaya. Ang mga espesyal na pribilehiyo na ibinibigay niyan kay Jiang Shaoxi ay talagang napakarami. Kitang-kita ito ng mga kasamahan sa kumpanya. Bukod pa rito, masama pa ang ugali niya. Ang mga ganitong chismis ay hindi na nakakagulat. Wu Shanshan, huwag kang magsalita ng walang basehan. Hindi ka ba gumawa ng masama? Bakit ka nagagalit? Masasabi mo bang pareho ang traito ni Mr. Yan sa'yo, at sa iba? Siguradong may ginawa kang paraan para akitin si Mr. Yan, ikaw. Ano ang silbi ng pagtatalo tungkol dito? Ngayon kailangan nating mag-isip ng mabuti kung paano maisasaayos ang sitwasyon. Ayon sa sinabi ni Ginoong He, mayroon ba siyang magandang ideya? Ang bagay na ito ay hindi dapat madamay si Ginoong Yan, kaya pwede lang. Mr. He, naiintindihan ko ang ibig mong sabihin. Isisi lahat kay Jiang Shaoxi. Tapos tanggalin si Jiang Shaoxi, para matapos na. Kahit hindi ko gusto, ang bulok na kumpanyang ito, pero huwag nyo ring isipin, na ako ang sisisihin. Hindi pwede, hindi pwedeng tanggalin si Jiang Shaoxi. Bakit? May mas maganda ka bang plano sa PR? Madali lang itong ayusin. Sabihin lang sa lahat, na nililigawan ko si Jiang Shaoxi. Madali lang itong gawin.
Sabihin lang sa lahat na nililigawan ko si Jiang Shaoxi. Tingnan nyo, nagbago na ang opinyon ng publiko. Hindi ko akalaing inamin ni Mr. Yan na nililigawan niya. Pagkatapos ni Jiang Shaoxi, mayroon pa silang mga tagahanga ng magkasintahan. Ngayon ang opinyon ng publiko ay isang panig. Lahat ay pumupuri kay Ginoong Yan. Tumaas ang benta. Kasama ang order ni Henry. Malapit na itong lumampas sa 10 milyong order. Sige, sige, sige. Malapit na tayong magkaroon ng milyon-milyong order. Pero wala na tayong stock. Walang problema. Aayusin ko agad ang tao para kumuha ng stock sa pabrika. Kung natapos na ang performance evaluation, hindi pa rin natanggal ni Yan Ruoting ang sumpa, malalaman niya na niloloko ko siya. Gaano kaya kalaki ang galit niya sa akin? Jiang Shaoxi, nalilito ka na naman ba? Isipin mo si Dajiang. Patayin si Jiang Shaoxi, sige. Yan Ruoting. Nakakainis. Sa ginawa mo na to, mukhang hindi na ako makakapagtrabaho. Yan Ruoting, paano mo ba pinoprotektahan si Shaoxi? Bakit mo siya hinayaang ganitong aksidente? Ano ba talaga ang ginagawa mo? Kung wala kang kakayahang protektahan siya, pakawalan mo na lang. Hayaan mo akong protektahan siya. Hindi pa ito ang oras para makialam ka. Henry, hindi ba't masyado ka nang nakikialam? Ikaw. Kumusta ang doktor? Maghanda na para sa libing. Ano ang sinabi mo? Ulitin mo nga. Ang mga organo ng pasyente ay bumigay na. Napakasama ng kalagayan. Kahit hindi na kaya, kailangan subukan. Makinig ka. Sasabihin ko sa'yo, ang ospital na ito ay pinondohan ng pamilya Yan. Taon-taon, nagbibigay kami sa inyo ng napakaraming kagamitan at pondo para sa medikal. Kung hindi nyo siya mailigtas, maghanda na kayong magsara. Kung wala kayong kakayahang gamutin siya, ayusin na lang ang paglipat ng ospital. Ako na ang mag-aayos ng pinakamahusay na team para ihatid siya sa Amerika. Ikaw lang ba ang may kakayahan? Hindi mo na kailangang makialam dito. Pero ang kalagayan ng pasyente, hindi kakayanin ng mahabang biyahe, kaya gamutin mo siya. Kung wala kang kakayahan, palitan nyo ng doktor na may pinakamagaling na kakayahan. Kung wala kayong kakayahan, palitan nyo ng pinakamahusay na team. Isa lang ang hiling ko. Nakita ko siya na masiglang lumitaw sa harapan ko. Pero ang pasyente ay 76 na. Kahit gumaling, hindi na siya magiging masigla. Iyon. Iyon. Ang presidente. Ayos lang ako, mabuti ang kalagayan ko. Sige na. Pasensya na. Aray, masakit. Shaoxi. Akala ko ikaw. Buti na lang isang pagkakamali lang pala. Dahil wala namang nangyari kay Shaoxi. Henry, maaari ka na sigurong umalis. Hindi ba medyo sobra na ang pakikialam mo, Mr. Yan, isa ka lang namang boss ni Shaoxi. Samantalang ako, gusto ko si Shaoxi. Paano mo nalaman? Hindi ko siya gusto. Anong nangyayari? Bakit ang bilis ng tibok ng puso ko? Hindi pwede, hindi pwede. Malapit na ang 30 araw. Hindi ako pwedeng ma-in-love ngayon. Kung hindi, masasayang lang ang lahat ng pinaghirapan. Sa wakas, sinabi mo rin ang totoo. Pero gusto kong makipagkumpetensya sa'yo. Kung ang kontrata ng order, at si Jiang Shaoxi, ay kailangang pumili ng isa, ano kaya ang pipiliin ni Mr.
Yan, pipiliin ko si Jiang Shaoxi. Kung ganun, tayo rin, walang mapapala sa pagtatalo, ibigay na lang natin ang desisyon kay Shaoxi. Ginoong Henry, ikinararangal ko ang iyong paghanga sa akin, ngunit ako, wala akong ibang nararamdaman para sa iyo. Ganun ba? Sige na nga. Siguro malas lang talaga ako. Totoo nga. Mahalaga talaga ang pagkakasunod-sunod ng paglabas. Pero, kung magbabago ang isip mo, malugod kitang tatanggapin anumang oras. Boss Jiang Shaoxi. Ginoong Yan, alam mo ba kung ang bawang, katamtamang bawang, o maliit na bawang, ang pinakamarunong magmahal? Jiang Shaoxi, alam mo ba, sinasabi ko sa inyo, ito ay bawang. Alam nyo kung bakit, dahil, sa huli, natuto rin akong magmahal. Nakakatawa, di ba? Jiang Shaoxi. Ang sinabi ko kanina, narinig mo lahat. Tinanggihan mo si Henry, ibig bang sabihin, Mr. Yan. Masyado kang nag-iisip. Tinanggihan ko si Henry, hindi ibig sabihin na may, mas maraming emosyon. At sinabi ko na ito ng malinaw, tayo ay boss lang, at empleyado. Wala nang iba. Wala nang iba pa. At hindi magkakaroon. Kagigising mo lang, hindi pa malinaw ang isip, huwag muna nating pag-usapan ito. Umuwi muna tayo. Zin Ruoting, huwag kang magkunwaring hindi mo naiintindihan. Malinaw na ang sinabi ko. Ayoko. Ayoko sa'yo. Hindi kita gusto ngayon. Hindi kita magugustuhan kailanman. Jiang Shaoxi, ginoong Yan. Pakirespeto ang sarili mo. Pagdating ng 30 araw, wala na tayong anumang relasyon. Ano man ang iniisip mo ngayon. Dito na lang tayo huminto. Jiang Shaoxi. Kung paano ka magdesisyon, karapatan mo iyon. Kung paano ako kumilos, may sarili rin akong dahilan. Gusto kita. Gagawin ko ang lahat ng makakaya ko, sa paraang gusto mo, para mahalin ka. Tungkol sa kung paano ka pipili. Iyan ang kalayaan mo. Boss. Kaya kung kumain mag-isa. Ibuka ang bibig mo. Nakakainis. Sino ba ang makakatiis nito? Gusto mo bang matulog na sa kama? Anong balak mong gawin? Maliligo ako. Kailangan mo ba ng tulong ko? Hindi na. Yan Ruoting. Ano ba talaga ang ginagawa mo? Lagi mo na lang akong ginugulo. Ano bang ginagawa mo? Huwag kang lumapit. Oras na. Panahon na para hawakan. Pwede na ba? Tama na ba? Niloloko lang kita.
Tapos na ang oras ng paglalamang. May mga tao na iniisip, ano kaya ang gagawin ko? Wala naman. O baka naman. May inaasahan ka. Sige na. Pagkatapos maligo, magpahinga ka na ng maaga. Pagkatapos maligo, huwag kalimutang patuyuin. Huwag magpapalamig. Ano bang ginagawa ni Yan Rooting? Anong ginagawa mo? May sakit pa rin ako. Hindi pa magaling ang kamay ko. Alam ko. Dahil nga may sakit ka, kaya huwag ka nang matulog sa yoga mat. Okay lang, sanay na ako. Tutal, sa susunod, matulog na tayo ng magkasama. Xiaoxi. Sa utak mo, hindi ba iniisip ang mga maruruming bagay? Hindi naman ah. Matulog na. Ayoko. Bitawan mo ako. Huwag kang gumalaw. Magandang gabi, boss. Yan Rooting. Kapag nalaman mo na ang katotohanan, malalaman mong para sa paghihiganti, kaya ako lumapit sa'yo. Gaano kaya ang magiging galit mo sa akin? Hindi ko talaga inaasahan. Ang tibay talaga ng buhay nila. Hindi sila namatay. Ginoong He. Masyadong nakakasuya ang usok na ito. Usok. Saan galing ang usok? Hindi ba sinabi ko sa'yo, na gamitin mo ang sarili mong dekuryenteng sasakyan, ang akin ay tren. Ngayon may limitasyon sa bagong enerhiya, motor ang gamit ko. Hindi ba bawal ang motor sa lungsod? Lumabag ka sa batas. Paglabag sa batas, Mr. He. Alam mo rin na lumalabag sa batas. Ano ang gagawin natin ngayon? Ikaw ang magpatakbo. Paano ginamit ang lason sa dog food noon? Para pabagsakin si Lauyan, ngayon. Ganon din ang gagawin natin sa anak niya. Kailangan kong makuha ang posisyon bilang presidente ng Pet International. Sige. Ginoong He. Paano mo nagawa ito? Simula ngayon. Magkasama na tayo sa iisang bangka, tayo na. Kakaiba. Ang amoy ng taong ito, paano ang pagbangga ni Jiang Xiaoxi sa taong iyon, sobrang magkapareho. Si Helen ba ang nasa likod nito? Jiang Xiaoxi. Jiang Xiaoxi. Ang galing, natapos na. Isa na lang ang natitira, huling 1,000 na lang. Kapag natapos na ang sumpa, mawawala na ito. Talaga ba? Ang galing naman. Bakit ganyan lang ang reaksyon mo? Hindi ka ba dapat masaya? Malapit ka nang maging malaya. Natuwa na ako dati. Ginoong Yan, talagang napakapalad mo, parang may basbas ng langit. Siguradong matutuwa si Don. Siguradong matutuwa si Don. Tama nga pala, sinabi ni Ginoong Yan noon, na sa araw na maalis ang sumpa, magpapakain siya sa'yo. Nasaan ang restaurant? Naayos ko na ang lahat. Ganito, mamaya, pupuntahan ko kayo ni President Yan. Si President Yan ay espesyal na nag-utos sa akin, na maghanda ng singsing. Talagang doble ang kasiyahan ngayon. Ang dapat mangyari, mangyayari. Kuya Chi, ayos pa ba ang buhok ko? Pwede, pwede, oo, pwede.
Ito. Ganito talaga. Huwag mong pansinin na pangit ang bulaklak na ito. Tagumpay ang proposal ko. Ito ang bulaklak na ibinigay. Kaya mo yan. Kaya mo yan. Gusto mo ba? Anong ginagawa mo? Jiang Shaoxi. Sir Yan. Masama ito, ikaw. May nangyari, may balita mula sa pabrika. Sinasabing may lumabas, na depektibong dog food. Na depektibong dog food. Oo, ito. Si Lao Chi. Tanggalin ang lahat ng produkto sa tindahan. Paano naman ito? Malapit nang matapos ang pagsusuri ng performance. Dog food na may depekto. Paano ito maibebenta? Ngayon, kahit hindi maalis ang sumpa ko, pamilya yan, at hindi rin dapat gawin ang mga bagay na laban sa konsensya. Nag-order na si Henry. Tapos na ang performance review. Nawala na ang sumpa. Tapos na ang performance review. Nawala na ang sumpa. Bakit nandito pa rin ang kwelyo? Anong nangyayari? Jiang Shaoxi, anong nangyayari? May tinatago ka ba? Jiang Shaoxi, anong nangyayari? Sabi mo nga, may tinatago ka ba? Hindi ko alam. Hindi ko alam. Anong nangyari? Ginoo yan, alam ko na. Naalis na ang sumpa, baka may kaunting pagkaantala. Ngayon, nagpadala lang ang pabrika. Hindi pa tapos ang pag-asen. Hintayin pa natin. May oras pa naman. Ginoong yan. Ano ang tingin mo, matapos ang maraming taon, muling sumiklab ang insidente ng lasong dog food? Ginoong yan, napakaraming lasong dog food, galing sa ilalim ng lupa, pumapasok sa merkado at mga organisasyong pangkawang gawa. Ginagawa ninyo ang ganito, mga bagay na walang konsensya. Mga bagay na walang konsensya, hindi ba kayo nahihiya? Pakiusap, magsalita ka, ginoong yan. Ginoong yan, magsalita ka naman. Ipaliwanag mo nga, ginoong yan. Ginoong yan. Ipaliwanag mo ang insidente ng lasong pagkain ng aso. Ginoong yan. Ginoong yan. Nakita mo ba iyon? Ikaw pala ang taong sangkot sa insidente ng lasong pagkain ng aso noon. Wala kang gustong ipaliwanag. Wala akong dapat ipaliwanag. Ano bang dapat ipaliwanag? Tingnan mo itong dyaryo. Ikaw ito, di ba, Jiang Shaoxi? Oo. Kaya lahat ng ito ay peke. Lumapit ka sa akin. Para sampin ako, lahat ng ito ay planado na. Ito ang utang ng pamilya nyo. Utang nyo kay Dajiang. Utang nyo sa asong pinatay nyo. Kaya ang dahilan ng sumpa ay peke rin. Gusto mo lang na maging aso ako habang buhay. Gusto ko lang na maging aso ka. Jiang Shaoxi, nitong mga araw na magkasama tayo, wala ka bang naramdaman kahit konti para sa akin? Oo. Ginoong yan, saan ka pupunta? Jiang Shaoxi, nakuha mo na ang gusto mo. Pero bakit, hindi ka man lang masaya? Bakit ang sakit-sakit pa rin? Jiang Shaoxi, anong nangyayari dito?
Bakit? Anong bakit? Bakit nawala? Anong oras na ba ngayon? May oras ka pa bang intindihin ang linyang ito? Paunti-unti nang nauubos ang 30 araw. Unti-unti ring mawawala ang linyang ito. Ganoon ba? Jiang Shaoxi, hindi ko maintindihan. Bakit ka ganyan kay Mr. Yan. Si Mr. Yan ay tapat sa'yo. Hindi mo ba nakikita? Tapat. Akala niya ang kanyang katapatan ay makakabawi ang pagkakamali ng pamilya yan noon ba? Ano ang karapatan ko? Napatawarin siya para kay Dajiang. Alam ko na. Akala mo pala, ang insidente ng lason sa dog food noon ay gawa ng pamilya yan, di ba? Anong ibig mong sabihin na akala ko? Anong ibig mong sabihin? Hindi ba ito ang katotohanan? Anong katotohanan? Si Mr. Yan ay isang taong lubos na pinahahalagahan ang reputasyon ng kumpanya bilang isang negosyante. Paano niya magagawa ang ganitong bagay? Noong panahon na iyon, siya ay napagbintangan. Bigla, lumabas ang maraming lason na pagkain para sa aso. Pagkatapos nito, siya ay inatake ng opinyon ng publiko. Doon nagsimula ang sumpa ng pamilya yan. Naging aso siya. Noon, bata pa si Ginoong Yan. Para protektahan si Mr. Yan, ipinadala siya sa ibang bansa. Pagkatapos, ang mga gawain ng kumpanya ay kinuha ni Hilin. Gumawa siya ng maraming PR at kompensasyon para mapatahimik ang isyu na ito. Alam mo ba? Ang pagbabalik ni Ginoong Yan sa bansa ay para imbestigahan ng maigi ang insidente ng lason sa dog food noon, para linisin ang pangalan ng pamilya yan. Imposible. Talagang imposible. Paano? Paano nangyari? Ano? Pag-isipan mo. Simula nang bumalik si Mr. Yan sa bansa, magkasama kayo araw-araw, kahit na kailangan niyang gawin ang insidente ng lason na pagkain para sa aso. Sa tingin mo ba may oras siya? May pagkakataon ba siya? Hahanapin ko siya. Anong ginagawa mo dito? Ano ang layunin mo? Hindi ba natupad na ito? Hindi. Mali ang pagkakaintindi ko sa'yo. Pasensya na. Oh, hindi mahalaga. Akala mo ba isang maling pagkaintindi mo sa akin ang makakapagbago sa mga nangyari na? Pakinggan mo ang paliwanag ko. Na-misinterpret lang kita. Noong panahon ng lason sa pagkain ng aso, kayo sa pamilya yan ang nagplano ng lahat ng iyon. Ako. Naiintindihan ko ng mali ang plano ng pamilya yan. Alam mo ba, noong panahon na iyon, ang aking ama ay dahil sa bagay na ito, naging parang aso. Nakita ko mismo sa sarili kong mga mata, sa harapan ko mismo, nagbago siya at naging aso. Pagkatapos niyang maging aso, bumaba rin ang haba ng kanyang buhay. Hindi ko pa nga alam kung kailan ko tuluyang mawawala ang aking ama. Hindi ko inasahan na magiging ganito rin ako ngayon. Nakakalungkot lang. Nakakalungkot na hindi ko nasiyasat ng mabuti ang katotohanan ng mga pangyayari. Hindi ko naibalik ang malinis na pangalan ng pamilya yan. Hindi mangyayari yan. May paraan para dito. Kahit na. Alam ko. Ang paraan para maalis ang sumpa. Hindi ito tungkol sa performance evaluation. Sinisigawan kita dahil ayoko sa'yo. Pero basta gusto kita. Maaaring maalis ang sumpa. Yan Rooting. Makinig ka ng mabuti. Gusto kita. Hindi ko na alam kung kailan. Nasa puso na kita. Bakit ang kwelyo? Hindi pa nawawala. Jiang Shaoxi. Ano na naman ito? Bago mo na namang paraan. Hindi. Galit ako sa'yo. Kaya na-trigger ang sumpa. Hindi ba dahil iyon sa nararamdaman mo? Bakit hindi pa rin nawawala ang kwintas? Hindi na mahalaga.
Sa pagitan natin, ang tali ng aso ay natanggal na. Malaya ka na. Jiang Shaoxi. Ayoko nang makita ka ulit. Hindi ako si Suko. Gagawa ako ng paraan para maalis ang sumpa. Jiang Shaoxi, umuwi ka na agad. Gabi na. Ayoko. Hindi niya ako si Sanduan. Hindi ako uuwi. Ang batang ito, talaga, huwag kang magkasakit sa lamig. Bilisin mo, bilisin mo. Ayoko. Ito ang damit ni Mr. Yan, iniutos ito mismo ni Mr. Yan, ano ang iniutos niya? Bakit mo pa ginagawa ito? Ako ang nagkamali. Dapat kong harapin ang lahat ng ito. Ano ang kailangan mong tiisin? Yan Rooting. Sa wakas, pumayag ka na makipagkita sa akin. Hindi ba malinaw ang sinabi ko kanina? Gaano katagal ka mananatili dito sa akin? Ang sumpa ay nagsimula dahil sa akin. Kaya ako lang ang makakapag-alis ng sumpa. Alam kong hindi mo ako mapapatawad. Pero, gusto ko lang may magawa para sa'yo. Basta't maging maayos ka lang, pwede akong mawala sa harap mo. Sa tingin mo, maniniwala pa ba ako sa'yo? O baka naman magmumukha akong tanga, na patuloy mong niloloko? Mangarap ka. Gusto ko lang, sabihin sa'yo ng huling beses, huwag ka nang magpakita, sa kahit anong lugar, na may kinalaman sa pamilya yan. Huwag mo na akong guluhin. Alam ko na. Hindi na kita aabalahin. Walang kwentang usapan. Talagang wala akong magawa sa kanya. Talagang nakakainis. Ano ba, bitawan mo ako. Huwag kang umalis. Gusto kong matulog na yakap ang aso. Panaginip lang yan. Anong nangyari? Nilalamig ka ba? Saan ka masakit? Nag-aalala ka pa rin ba sa akin? Nabasa ako ng ulan kanina, masama ang pakiramdam ko. At saka, yung dating pinsala mula sa aksidente, bumalik na naman. Malala ba? Kailangan mo ba ng tulong para tawagin ang doktor? Patanjin nga. Kailangan kita sa tabi ko, para gumaling ako. May sakit ka pero ang daldal mo pa rin. Aksidente sa sasakyan. Lahat ba ng ito ay ano? Sabi mo, sa katawan ni Hilin na assistant. Naamoy mo ang amoy ng taong bumangga sa akin. Parehong lasa. Tama. Ang amoy na iyon ay mabaho at masangsang. Hindi ako magkakamali. Bakit ba ako binangga ni Hilin? Wala naman kaming alitan. Posible kaya, alam na ni Hilin. Isumpa ang lahat, papatayin niya ako para patahimikin, at hindi mo na, maaalis ang sumpa, kung ganun. Sa ganitong paraan,
Ang aking ama noon, ang insidente ng lason sa pagkain ng aso. Malaki ang posibilidad na may kaugnayan ito kay Hilin. Noon, bata pa ako, pagkatapos ng insidente ng aking ama, agad akong ipinadala sa ibang bansa. Noon, nasa ibang bansa ako, wala akong paraan para makialam sa anumang bagay na may kinalaman sa mga kumpanya sa bansa. Nang muli kong hawakan ng pamamahala, si Hilin na. Naayos na niya ang lahat ng bagay. Inasikaso na niya ang lahat. Ang alam lang niya ay kumuha ng pera para ayusin ang mga pamilya ng biktima. Binabayaran sila para baguhin ang kanilang pahayag. May tanong din ako, kung noon ay kaya ko na makauwi ng mas maaga. Walang problema. Ang bagay na ito, malaki ang naging epekto sa'yo. Walang problema, kaunti na lang ang oras ko bago mangyari ito. Kailangan kong alamin ang lahat ng detalye at siyasatin ito hanggang sa huli. Ano ang plano mo? Siyempre, magsisimula ako kay Hilin. Ano man ang kalabasan, sasamahan kita. Sige, magpahinga ka ng maaga. Kailangan mo pang magpagaling ng husto. Pupunta muna ako kay Assistant Chief para pag-usapan ang mga detalye. Good night. Dahil sa akin ang mga nangyari, kaya umabot sa ganito. Hindi ako pwedeng walang gawin. Kailangan kong gawin ito para kay Yan Rooting, gumawa ng kahit ano. Ang boses ko. Perpektong ginagaya ang boses ko. Ibig sabihin ba, kaya rin itong gayahin ang boses ng iba? Ako si Hilin. Miss, ano ang ginagawa mo? Nandito ako para maghatid ng dokumento kay Ginoong He. Ikaw ay... Ako si Yuan mula sa Sales Department. Yuan, wala kaming natanggap na abiso. Ngayon ka ba maghahatid ng dokumento? Tatawagan ko na lang si Ginoong He para ipaalam. Anong relasyon ko kay Mr. He? Hindi mo ba alam? Hindi ka naniniwala sa sinasabi ko. Sige na nga. Tatawagan ko si Mr. He ngayon, at ipatatanggal kita. Mr. He, nasa tapat na ako ng bahay mo. Ayaw pa rin akong papasukin ng mga tao mo. Pagbalik ko, tatanggalin ko siya. Pasensya na, Ginoong He. Ako ang nagkamali. Miss Yuan, dito po. Hayaan mo siyang pumasok mag-isa. Buti na lang at handa ako. Talagang napakagandang bagay ng artificial intelligence. Ginoong He, narito ang plano para sa susunod na 10 taon. Pag-usapan natin ang detalye nito. Ikaw talaga, Hilin. Nagawa mo pang gamitin ang lason na pagkain ng aso para sa organisasyong pangkawang gawa. Ginoong He, narinig mo ba yung chihuahua ni Lee sa Sales Department, kasama yung Tibetan Mastiff ni Xiao Zhang mula sa PR Department? Nagkasama sila, sabi mo. Ang mga anak nila, magiging Tibetan Mastiff ba, o magiging Tibetan Puppy? Amoy lupa na matanda, meron pa siyang ganitong hilig. Si Lao He. Ngayon, nasa kalagitnaan na ng buhay ang taong ito, pero hindi ko nararamdaman ang krisis ng kalagitnaan ng buhay. Ano sa tingin mo? Wala naman siyang pakiramdam ng krisis sa pang-araw-araw. Anong krisis ba? Hindi. Huwag kang umalis. Noong nagkaroon ka ng midlife crisis, paano mo nalampasan? Wala ako noon. Ginoong Yan, ginawa ko na ang lahat. Sir, nakabalik na kayo. Miss Yuan, matagal na po kayong hinihintay. Sinong Yuan? Anong Yuan? Bilisan mo, kahit anong mangyari, hanapin siya. Huminto ka. Huwag tumakbo. Bakit ka nandito? Bakit ka rin nandito? Alam mo ba, marami akong natagpuan tungkol sa kanya.
Alam mo ba, gaano ito kadelikado? Jiang Shaoxi, ang tapang mo. Basta ka nalang tumakbo papunta rito. Paano kung mahuli ka ni Hilin? Masasabi mo ba na hindi siya gagawa ng anumang marahas na aksyon? Wala namang nangyari, di ba? Paano kung may nangyari sa'yo? Ano na ang gagawin ko? Pasensya na, medyo naging emosyonal ako. Hindi ka naman natakot, di ba? Sige na. Pasensya na ha. Hindi ko nagagawin ito. Ang mga bagay na ikinababahala mo, tingnan mo. Ninakaw ko ang lahat ng impormasyon ni Hilin. Lahat ng ito ay nakuha ko. Hinala ko, ang tungkol sa tatay mo. Matagal mo nang alam. Pinahinto ko si Assistant Chi para pigilan si Hilin, para maimbestigahan ang ebidensya ng kanyang kasalanan. At sa wakas, sa basement, nahanap ko na ang tungkol sa lahat ng mga detalye noong taon. Tama ang hinala ko. Ang kaguluhan sa pamilya yan noon ay gawa ni Hilin. Talagang napakasama niya. Ngayon gusto pa niyang palitan ang packaging ng lason na dog food, ipinapamahagi sa mga kawang gawa. Talagang napakasama niya. Hinding-hindi ko hahayaan siyang magtagumpay. Ngayon may isa pang problema. Ang taong ito ay tuso. Lahat ng pirma sa mga dokumento, at ang taong gumagawa ng mga ito ay si Andy. Ang ebidensyang nahanap natin ngayon, hindi sapat para makulong siya. Ito lahat ay ebidensya. Tara, sasamahan kita mag-report sa pulis. Bilis, bilis, sakay na sa kotse. Tara na. Shaoxi. Magmaneho, Yan Rooting. Umalis, Yan Rooting. Chi Tezu, palabasin mo ako, Chi Tezu. Jiang Shaoxi, tumigil ka na, Assistant Chi, hindi ba ikaw ang pinaka nag-aalala kay Yan Rooting? Palayain mo ako, hayaan mo akong iligtas siya. Huwag ka nang magdagdag ng gulo. Manatili ka lang dito. Hindi kita sasaktan. Buksan mo ang pinto, Assistant Chi. Tiyo. Gusto mo ba siyang mabuhay? Dalhin mo lahat ng kinuha mo mula sa bahay ko. Dito. Huwag kang mag-alala, Mr. Yan, nailak ko na siya. Nasaan ang susi? Ginoo, ikaw talaga ang buhay kong ama. Napakatagal na. Ngayon ka lang natutong magbukas ng pinto. Hilin, hindi ko akalain, ang kumpanya natin, ikaw ang nagdala ng kahihiyan. Ngayon, tinitingnan lang ng mga tao ang resulta, hindi ang proseso. Noong panahon ko, nagpasok ako ng lason na dog food, sa merkado. Para sa pinakamalaking kita ng kumpanya, pinalaki ko ang kita. Ginawa ng Love Pet Group, na makapasok sa tuktok ng mundo. Ako, ang tunay na dahilan ng tagumpay ng grupo, tagumpay. Tagumpay ka ba talaga? Ikaw ang pumatay ng napakaraming aso, at sinira mo ang reputasyon ng pamilya yan. Hindi ba't ilang aso lang ang namatay? Bibigyan ko ng pera ang mga may-ari nila, at tatahimik na sila. Gusto kong ipasa ang kasalanan sa iyong ama. Para siya'y masira, ako lang, ang makakapagpatakbo ng kumpanya, liwanag ng hinaharap. Mas maswerte ka kaysa sa iyong ama. Noong nakaraan, hindi namatay si Andy sa aksidente, Jiang Shaoxi, kung hindi. Habang buhay kang magiging aso. Hindi ka lang sakim sa yaman. Pati buhay ay sinisira mo. Gusto kitang patayin. Papatayin ko ang pamilya yan. Papatayin ko lahat ng tumutulong sa pamilya yan. Tatanungin kita. Kahit na sobrang tiwala ng tatay ko sa'yo, sino ang may pakialam sa tiwala niya? Siya ay isang matigas ang ulo na matanda. Alinsunod sa aking paraan, maaaring makamit ang pinakamataas na kita, ngunit pinipilit niyang sundin ang kanyang mga prinsipyo. Na nagpapataas ng gastos, para gumawa ng dekalidad na pagkain ng aso. Walang ganitong kagandahan. Sa mundong ito, nakakatawa. Mamatay ka na lang.
Kayo, ang pamilya yan. Sa huli, natalo pa rin kayo sa akin. Hindi naman sigurado yan. Malapit ka nang mamatay, pero matigas pa rin ang ulo mo. Katulad ka ng tatay mo. Pareho kayong walang silbi. Yan Rooting. Ang pamilya nyo, natalo pa rin sa mga kamay ko. Hindi pa sigurado yan. Malapit ka nang mamatay, pero matigas pa rin ang ulo mo. Katulad ka ng ama mo. Pareho kayong walang silbi. Yan Rooting. Jiang Shaoxi. Umalis. Umalis ka. Subukan mong lumapit pa. Papatayin ko siya ngayon din. Umalis ka na. Kunin mo ang mga gamit mo. Ipagpalit mo sa buhay ng boss mo, Jiang Shaoxi. Hindi ko akalain na darating din ang araw na ito para sa'yo. Wu Shanshan. May oras ka pa para magbago ng isip. Hindi mo nga kayang iligtas ang sarili mo. Ang lakas pa ng loob mong pakialaman ako. Akala mo ba mahal ka ni Hilin? Pakinggan mo kung ano ito. Wu Shanshan, iyong, isa ka lang pyesa. Kapag may nangyari, pwede kang isakripisyo kahit kailan. Lahat ito ay gawa ng AI. Huwag kang maniwala sa kanya. Huwag mo akong subukang linlangin, Jiang Shaoxi. Tingnan mo ito. Ito rin ba ay artificial intelligence ba? Mahal ko, ang sexy mo ngayon. Para lang makita ka. Hilin. Ikaw talagang walang hiya. Mahal. Sana magpanggap ka na lang palagi na wala kang alam. Ngayon alam mo na ang lahat. Mamatay ka na rin. Jiang Shaoxi. Akala mo ba na dumating ka, ay makakaalis ka ng buhay? Anong ibig mong sabihin, tanga? Nandito ka sa pabrika ng paputok, kailangan ko lang gamitin ang iyong kamay, para saksakin si Yan Rooting, at pagkatapos ay papatayin kita, pagkatapos kong umalis, isang pindot lang. Ang mga bangkay ninyo at ebidensya, ay magiging abo at mawawala. Sa oras na iyon, ang labas, akala ko para sa aso noon. Ang paghihiganti mo, pareho kayong mamamatay. Sino ang mag-aakala na ako ang target? Masisiyahan akong panoorin ang paputok na ito. Gusto mo bang tingnan ang iyong telepono? Para mag-book ulit. Mag-book ulit. Kailangan bang maging ganito kayabang? Naka-livestream ka. Sa tingin mo ba ngayon, ikaw ang nanalo? Yan Rooting, huwag kang magpakasaya. Ngayon din, papatayin kita, ang babaeng mahal mo. Papatayin kita. Yan Rooting, magising ka, Yan Rooting. Marahil sa buhay kong ito, hindi ko magagawa na maging aso mo. Huwag. 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 Magising ka. Jiang Shaoxi. Ang utang ay dapat bayaran. Huwag mong isipin na dahil patay na ang mga magulang mo, hindi mo na kailangan magbayad. Ngayon, kung hindi ka magbabayad, bubugbugin na kita. Hayop ka, hintayin nyo lang. Salamat sa'yo, Jiang. Buti na lang nandyan ka. Ang paraan para maalis ang sumpa ay maging katulad mo, Jiang. Kasama sa tabi ko. Naging tagapagtanggol ng aking pamilya. Pero bakit naman, nawala ka na naman? Yan Rooting, magising ka. Hayop ka.
Itong kasamahan na mukhang malungkot. Hindi ba masaya sa trabaho? Bakit may ganitong klaseng boss na parang aso? Haplasin ang aso.